Kumusta ka mahal kong kaibigan, mahal kong kapatid sa pananampalataya? Narito tayo ngayon sa isang pagkakataong alam kong hindi nagkataon lang. Sa oras na ito, kung mayroon kang nararamdamang bigat sa puso mo, kung mayroon kang pinagdadaanang sitwasyon na sa tingin mo ay wala ng solusyon, o kung may buhol sa buhay mo na tila imposibleng kalagan, nasa tamang lugar ka. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang bagay na nagpabago sa buhay ng napakaraming tao, kabilang na ako. Simulan natin sa isang kwento. Naaalala ko pa noon, may isang matandang babae sa aming lugar, si Lola Esther. Ang buong pamilya niya ay nagkaroon ng napakalaking problema. Ang kanyang anak na lalaki ay nalulong sa masamang bisyo, at ang kanilang kabuhayan ay unti-unting nalulugmok. Lahat ng paraan sinubukan na nila, lahat ng pinto kinatok na nila, pero tila ba walang sinuman ang makakatulong. Isang araw, nakita ko si Lola Esther, nakayuko, umiiyak, hawak ang kanyang rosaryo. Pero hindi lang ito ordinaryong dasal. May kakaiba sa paraan niya ng paghawak at pagdarasal, tila ba may koneksyon siya sa isang kapangyarihan na hindi natin nakikita. At sa huli, ang imposibleng kaso ng kanyang pamilya ay nakalad. Ang kanyang anak ay unti-unting nagbago, at ang kanilang buhay ay bumalik sa ayos, mas matatag pa kaysa dati. Paano nangyari yon? Paano nalalag ang isang buhol na halos nakalimutan na ng lahat kung paano kagaanin? Paano kung sinabi ko sa iyo na ang pinakamahirap mong kaso ay hindi kasing imposible gaya ng iniisip mo, at may tatlong paraan para baliktarin ito? Manatili ka at ibubunyag ko kung paano. Maraming taon akong nag-aral at nagmuni-muni sa kapangyarihan ng pananampalataya at kung paano ito gumagana sa ating utak at kaluluwa. Ang rosaryo ay hindi lamang isang simpleng dasal, ito ay isang makapangyarihang kasangkapan na idinisenyo upang baluktutin ang katotohanan, upang ilipat ang mga bundok, upang kalagan ang mga buhol na akala mo ay mananatili habang buhay. Kung nararamdaman mo ang tawag na ito, kung ang puso mo ay naghahanap ng pag-asa, manatili ka sa akin. Dahil sa dulo ng paglalakbay na ito, hindi lamang kita bibigyan ng kaalaman, kundi ng isang bagong pananaw, isang bagong pag-asa, at ang kasangkapan upang harapin ang anumang imposibleng buhol sa iyong buhay. Handa ka na bang tuklasin ang lihim ng tatlong pinakamahusay na rosaryo sa tagapagkalag ng mga buhol para sa mga imposibleng kaso? Bago tayo sumisid ng malalim, gusto kong maramdaman mo na hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Naintindihan ko ang bigat ng pagkabalisa, ang lamig ng kawalan ng pag-asa, ang kirot ng pakiramdam na walang kapangyarihan. Bawat isa sa atin, sa isang punto ng ating buhay, ay nahaharap sa isang buhol na sa tingin natin ay walang katapusan. Maaring ito ay sa pinansyal, sa kalusugan, sa relasyon, sa pamilya, o maging sa sarili mong kapayapaan ng isip. Ang pakiramdam na ang lahat ay nakatali, na ang lahat ng pagpipilian ay nawala na, ay isang pasanin na kay hirap dalhin. Narinig ko ang napakaraming kwento, at marami sa mga kwentong iyon ay tila lumabas mula sa pinakamadilim na kabanata ng isang nobela. Naaalala ko ang isang young professional, si Anna, na nagtatrabaho ng husto para sa kanyang pamilya. Pero dumating ang araw na nawalan siya ng trabaho. At hindi lang iyon. Kasabay nito, ang kanyang ina ay nagkasakit at kinailangan ng mamahaling gamot. Ang lahat ng naiipon niya ay unti-unting nawala. Ang kanyang mga pangarap ay tila gumuho sa isang iglap. Sa pagitan ng paghahanap ng bagong trabaho at pag-aalala sa kalusugan ng kanyang ina, naramdaman niya ang matinding pagkadismaya. Hindi lang iyon isang buhol, para itong isang buong network ng mga buhol na pumulupot sa kanyang buhay. Sa kabila ng lahat, hindi niya sinukuan ang kanyang pananampalataya. Nagdasal siya. Pero ang paraan ng kanyang pagdarasal ay nagbago. May kakaiba siyang nadiskubre. At ito ang unang pinakamahusay na rosaryo, o mas tamang sabihin, ang unang makapangyarihang paraan ng pagdarasal ng rosaryo para sa mga imposibleng kaso, Deni Rosario ay mahal ni Birheng Maria bilang tagapagkalag ng buhol. Ito ang diretsong sagot sa tanong mo. Marahil narinig mo na ito.
Ang debosyon na ito ay nagmula sa Alemanya at naging tanyag sa buong mundo sa pamamagitan ni Pope Francis. Ito ay isang debosyon kay Maria na may kapangyarihan mula sa Diyos upang tulungan tayong kalagan ang mga buhol sa ating buhay. Ano ang ibig sabihin ng buhol? Ang mga buhol ay ang ating mga problema, ang ating mga kasalanan, ang ating mga alalahanin, ang ating mga takot, ang ating mga addiction, ang ating mga hidwaan, ang mga karamdaman, ang lahat ng bagay na pumipigil sa atin na maging malaya at buo. Ang mga buhol na ito ay sumasakal sa ating kaligayahan, sa ating kapayapaan, sa ating pag-unlad. At sa tuwing nagdarasal ka ng rosaryo sa tagapagkalag ng mga buhol, ipinipresenta mo ang mga buhol na iyon kay Maria, na may kakayahang kalagan ang mga ito sa biyaya ng Diyos. Paano ito naiiba sa ordinaryong rosaryo? Ang debosyon na ito ay may espesyal na focus. Bago ka magsimulang magdasal ng rosaryo, kailangan mong kilalanin ang iyong buhol. Ano ang isang partikular na problema na sa tingin mo ay imposibleng lutasin? Isulat ito. Ipangalan ito. Sabihin ito ng malakas. Habang nagdarasal ka ng bawat misteryo, iniisip mo ang buhol na iyon. Sa bawat Ave Maria, inihahandog mo ang buhol na iyon sa mahal na Birhen. Hindi mo lang dinadasal ang mga salita, binibigyan ng kahulugan bawat salita day konteksto ng iyong buhol. Ito ay tulad ng pagkuha ng bawat hibla ng buhol at dahan-dahang paghatak nito na ibinibigay sa mahal na Birhen upang kalagan. Ang sikreto nito ay nasa pagtitiwala. Marami sa atin ang nagdarasal ng may pagdududa. Nagdarasal tayo, pero sa loob-loob natin, iniisip natin na imposibleng mangyari ang hinihiling natin. Pero sa debosyon na ito, kailangan mong magtiwala ng buo. Imagine isang lubid na maraming buhol. Ang bawat dasal mo, lalo na sa debosyon na ito, ay parang isang kamay ni Maria na dahan-dahang lumalapit sa buhol, sinusuri ito, at unti-unting kinakalagan. Minsan, hindi natin alam kung paano nalalag ang buhol. Minsan, ang solusyon ay hindi ang inaasahan natin. Pero ang mahalaga, ang buhol ay nakakalad. Hindi lang ito tungkol sa pagkuha ng solusyon. Ito ay tungkol sa transformation ng iyong puso at isip. Kapag nagdarasal ka ng may ganitong matinding pagtitiwala, nagbabago ang iyong pananaw. Mula sa pagiging biktima ng sitwasyon, nagiging instrument ka ng biyaya. Mula sa pagkadismaya, lumilitaw ang kapayapaan. Ito ay dahil ang iyong pananampalataya ay nagpapataas ng iyong energy frequency, at ito ay nakakaimpluwensya sa mga pangyayari sa iyong paligid. Ang neuroscience ay nagpapakita na ang pagdarasal, lalo na ang repetitive at meditative prayer tulad ng rosaryo, ay nakakapagpabago ng brainwave patterns, nagpapababa ng cortisol, at nagpapataas ng dopamine at serotonin. Kaya't hindi lamang espiritual ang epekto nito, kundi pisikal at mental din. Naalala ko si Aling Nena, isang guro na halos mawalan ng pag-asa dahil sa kanyang anak na may malubhang sakit. Ipinagdasal niya ang rosaryo ng tagapagkalag ng mga buhol. Hindi agad gumaling ang kanyang anak, pero nagkaroon siya ng lakas na harapin ang bawat araw. At sa hindi inaasahang pagkakataon, may isang doktor na nagbigay ng bagong pag-asa, isang bagong treatment na hindi nila alam na available. Hindi ito isang instant miracle sa paraan na inaasahan ng marami, kundi isang proseso ng pagkalag ng buhol sa pamamagitan ng pagbubukas ng mga bagong posibilidad. Ang buhol ay hindi agad nawala, pero ang tali ay dahan-dahang lumuwag hanggang sa tuluyan itong nakalad. Ito ay isang proseso. Kailangan mong magtiyaga. At dito tayo dadako sa susunod na aspeto. Dahil hindi lang sapat ang intensyon, kailangan din ng matinding pananampalataya at pagtitiyaga. Ibahagi mo sa comment section kung saan ka nanonood at kung ang mensaheng ito ay umaabot sa puso mo. Malaking tulong ito para mas maintindihan ko ang ating pamilya dito at makagawa pa ng mas marami pang nakakapagpabagong nilalaman. Alam kong marami sa inyo ang may buhol sa buhay, at ang pagkakaalam na hindi ka nag-iisa ay nagbibigay ng lakas. Ngayon, ipagpatuloy natin.
May isang lihim na koneksyon sa pagitan ng iyong pinakamalalim na buhol at isang sinaunang dasal na halos nakalimutan na. Sasabihin ko sa iyo kung ano ito. Ito ay ang pangalawang makapangyarihang paraan ng pagdarasal ng rosaryo para sa mga imposibleng kaso, Denny Rosario ng pagtitiwala, pag-asa. Bakit ito mahalaga? Dahil marami sa atin ang nagdarasal ng rosaryo, pero ang ating puso ay puno ng pagdududa at kawalan ng pag-asa. Ito ang nakakalaglag sa kapangyarihan ng ating dasal. Gaya ng sinabi sa Biblia, sa Jeremias 20:11, sapagkat nalalaman ko ang mga panukala na aking pinanukala tungkol sa inyo, sabi ng Panginoon, mga panukala sa ikabubuti at hindi sa ikasasama, upang bigyan kayo ng kinabukasan at pag-asa. Ang Diyos ay may plano para sa iyo, isang plano ng pag-asa. Kung magdarasal ka ng rosaryo ng may pagtitiwala at pag-asa, binubuksan mo ang iyong sarili sa planong iyon. Ang rosaryo ng pagtitiwala at pag-asa ay hindi tungkol sa mga espesyal na dasal o novena. Ito ay tungkol sa paraan ng iyong pagdarasal. Ito ay tungkol sa pagbabago ng mindset mo. Sa bawat Ave Maria, sa bawat Ama Namin, idinideklara mo ang iyong pananampalataya. Hindi mo lang dinadasal ang mga salita, idinideklara rin katotohanan ng Diyos sa iyong sitwasyon. Paano ito gawin? Una, kinikilala mo na ang Diyos ay higit sa lahat ng iyong problema. Walang imposibleng buhol para sa Kanya. Gaya ng sabi ni Jesus, sa Diyos ay walang bagay na imposible. Pangalawa, sinisikap mong tanggalin ang pagdududa sa iyong puso. Ito ang pinakamahirap na bahagi para sa marami. Ang pagdududa ay parang isang pader na humaharang sa biyaya. Kapag nagdarasal ka ng rosaryo, habang nilalakbay mo ang bawat misteryo, i-imagine mo ang iyong buhol na unti-unting nagiging maliit, habang ang kapangyarihan ng Diyos ay lumalaki sa iyong pananaw. Ito ay isang aktibong pananampalataya. Hindi ka lang naghihintay na may mangyari, ikaw ay nagsasalita, sili, bagay wala, tila sila naroron. Ito ang kapangyarihan ng proklamasyon na sinusuportahan ng iyong pananampalataya. Habang nagdarasal ka ng rosaryo, idinideklara mo, walang buhol na hindi kayang kalagan ng Diyos. Ang Diyos ay kasama ko sa laban na ito. Ang solusyon ay darating sa Kanyang perpektong panahon. Ang pagtitiwala na ito ay nakakaapekto sa iyong subconscious mind na nagbubukas ng iyong isip sa mga solusyon na hindi mo pa nakikita. Kwentuhan ko kayo tungkol kay Mang Tonyo. Si Mang Tonyo ay isang magsasaka na dumaranas ng matinding tagtuyot. Halos wala nang aanihin. Lubhang pinanghihinaan na siya ng loob. Pero sa kabila ng lahat, hindi siya tumigil sa pagdarasal ng rosaryo. Pero sa tuwing nagdarasal siya, hindi siya humihingi ng ulan sa paraan ng desperasyon. Sa halip, nagdarasal siya ng may pagtitiwala na ang Diyos ay may planong mabuti para sa kanya at sa kanyang pamilya. Ipinagdarasal niya ang kanyang bukid, hindi na may takot, kundi na may pag-asa. Nagtatanim pa rin siya, kahit tuyo ang lupa, may pag-asang sisibol ang mga butil. At alam mo ba, isang araw, dumating ang ulan. Hindi lang iyon, nakatanggap din siya ng tulong mula sa isang programa ng gobyerno na nagbibigay suporta sa mga magsasaka. Ang kanyang kaso ay tila imposibleng lutasin, pero ang kanyang matinding pagtitiwala at pag-asa sa pamamagitan ng rosaryo ay nagbukas ng mga pinto na akala niya ay sarado na. Ang buhol ay nakalad. Ito ay hindi tungkol sa magic, kundi sa pag-activate ng divine power sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang pagkakaroon ng pag-asa ay hindi lamang isang magandang pakiramdam, ito ay isang biological imperative. Ang pag-asa ay nagpapalabas ng endorphins, nagpapababa ng stress, at nagpapalakas ng immune system. Kapag may pag-asa ka, mas handa kang kumilos, mas handa kang maghanap ng solusyon, at mas matapang kang haharap sa mga hamon. Ang rosaryo ay isang perpektong kasangkapan para i-train ang iyong isip na magkaroon ng pag-asa, dahil sa repetitive na nature nito na nakakapagpabago ng iyong mental landscape. Sa bawat misteryo, nilalabanan mo ang pagdududa at pinapalitan mo ito ng pananampalataya. Halimbawa, sa pagdarasal ng Joyful Mysteries,
Iniisip mo ang kagalakan ng mga pangyayari sa buhay ni Jesus at Maria, at pinupuno mo ang iyong puso ng parehong kagalakan at pag-asa, kahit nasa gitna ng iyong buhol. Kapag dinadasal mo ang sorrowful mysteries, kinikilala mo ang paghihirap ni Jesus at Maria, at nagkakaroon ka ng empatya, pero kasabay nito ay nagkakaroon ka ng lakas dahil alam mong sila ay nagtagumpay sa pamamagitan ng pagtitiwala. Hindi mo kailangan maging perpekto. Hindi mo kailangan maramdaman ang pag-asa sa bawat segundo. Pero sa bawat pagdarasal mo ng rosaryo, sa bawat hakbang ng pananampalataya, unti-unti kang lumalaki, lumalakas, at lumalalim ang iyong pagtitiwala. Ito ang rosaryo ng pagtitiwala at pag-asa, isang makapangyarihang paraan upang harapin ang iyong mga imposibleng kaso. Ngayon, bago natin talakayin ang pangatlong rosaryo, gusto kong pagtuunan mo ng pansin ang isang bagay. Maraming tao ang gumagawa ng malaking pagkakamali kapag nagdarasal sila ng rosaryo para sa mga imposibleng kaso. Ang pag-alam nito ay maaaring ang susi mo sa tagumpay. Ang pangatlong pinakamahusay na rosaryo para sa mga imposibleng kaso ay higit pa sa dasal. Ito ay isang pamamaraan na nagpapabago sa iyong puso. Ito ay gani-rosaryo ng walang kapares ng pag-ibig. Bakit pag-ibig? Dahil ang lahat ng bagay ay nagmumula sa pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang mahal na birhen ay puno ng pag-ibig. Kung nagdarasal ka ng rosaryo ng walang pag-ibig, ito ay walang laman. Pero kapag nagdarasal ka ng rosaryo, at ang iyong puso ay puno ng pag-ibig, nagiging isang buhay na dasal ito na may kapangyarihang bumago ng lahat. Ang pagkakamali ng marami ay nagdarasal sila ng rosaryo na parang checklist. Dinadasal nila ang mga salita, pero ang kanilang puso at isip ay malayo. Nagdarasal sila ng rosaryo na parang transaksyon, Diyos ko, dinasal ko na ito, kaya ibigay mo na ang hinihingi ko. Hindi ganoon ang tunay na kapangyarihan ng rosaryo. Ang rosaryo ay isang pag-uusap, isang relasyon. Ang rosaryo ng walang kapares na pag-ibig ay nagsisimula sa isang puso na puno ng pagmamahal para sa Diyos, sa mahal na birhen, at maging sa iyong kapwa at sa iyong sarili. Ito ay isang uri ng dasal na nagpapakita ng pasasalamat, kahit nasa gitna ng iyong buhol. Bakit pasasalamat? Dahil kahit ano pa ang pinagdadaanan mo, may mga bagay pa ring dapat ipagpasalamat. Ang paghahanap ng mga bagay na dapat ipagpasalamat ay nagpapabago ng iyong pananaw at nagbubukas ng iyong puso sa pag-ibig. Ang pag-ibig ay ang pinakamataas na frequency ng enerhiya. Kapag nagdarasal ka ng may pag-ibig, ikaw ay umaayon sa divine love mismo, ang pinakamakapangyarihang puwersa sa universo. Paano ito gawin? Sa bawat butil ng rosaryo, bukod sa pag-isip ng misteryo at paghahandog ng iyong buhol, isama mo ang isang damdamin ng pag-ibig at pasasalamat. Halimbawa, habang dinadasal mo ang isang Ave Maria, magpasalamat ka sa buhay mo, sa mga taong mahal mo, sa isang pagkakataon na may nagawa kang mabuti, o sa kakayahan mong huminga. Magpasalamat ka sa presensya ng Diyos sa iyong buhay, kahit na hindi mo pa nakikita ang solusyon sa iyong buhol. Ang ganitong uri ng dasal ay nagbabago ng iyong puso. Kapag nagdarasal ka ng may pag-ibig, hindi ka lang humihingi, ikaw ay nagbibigay. Nagbibigay ka ng iyong pagtitiwala, ng iyong pasasalamat, ng iyong pagmamahal. At kapag nagbibigay ka, ikaw ay binibigyan pabalik. Ito ay isang universal na prinsipyo. Isang kwento na nagpapakita nito ay tungkol kay Clara. Si Clara ay may matinding galit sa kanyang pamilya dahil sa mga nakaraang hindi pagkakaunawaan. Ang galit na ito ay naging buhol, hindi lang sa kanilang relasyon, kundi pati na rin sa kanyang kalusugan at kapayapaan ng isip. Sinimulan niyang dasalin ang rosaryo. Sa una, mahirap. Ang puso niya ay puno ng pait. Pero sa bawat dasal, sinubukan niyang magdagdag ng pag-ibig at pagpapatawad. Hindi lang siya nagdasal para sa kalagayan ng kanyang pamilya, nagdasal siya para sa kanyang sariling kakayahang magmahal at magpatawad. Napakabagal ng proseso. Maraming gabi siyang umiyak. Pero sa bawat butil, sa bawat Ama Namin, sa bawat Ave Maria, unti-unti niyang nararamdaman ang pagbabago sa kanyang puso.
Ang galit ay dahan-dahang napalitan ng pag-unawa, at pag-unawa ay napalitan ng pag-ibig. At sa huli, nagawa niyang patawarin ang kanyang pamilya, at higit sa lahat, patawarin ang kanyang sarili. Ang buhol ng galit at pait ay nalad. Ang kanyang pamilya ay hindi nagbago sa isang iglap, pero ang kanyang pakikitungo sa kanila ay nagbago. At dahil sa pagbabagong iyon, unti-unting bumuti ang kanilang relasyon. Ito ang kapangyarihan ng rosaryo ng walang kapares na pag-ibig. Ang pag-ibig ay isang gamot na makapangyarihan. Pinapagaling nito ang mga sugat ng nakaraan, binibigyan nito ng lakas ang kasalukuyan, at binibigyan nito ng pag-asa ang kinabukasan. Ang pagdarasal ng rosaryo ng may pag-ibig ay nagpapalakas ng iyong koneksyon sa Diyos at sa mahal na Birhen. Nagiging mas matatalim ang iyong intuisyon, mas malinaw ang iyong pangunawa, at mas matatag ang iyong pananampalataya. Ito rin ang rosaryo na nagpaparamdam sa iyo na hindi ka nag-iisa. Kapag nagdarasal ka ng may pag-ibig, nararamdaman mo ang presensya ng mahal na Birhen at ni Jesus. Ito ay tulad ng isang yakap mula sa langit, isang paalala na may nagmamahal sa iyo ng walang hanggan, at na ang iyong buhol ay hindi kailanman masyadong mahirap para sa kanilang pag-ibig. Hindi mo kailangan maghanap ng perpektong pakiramdam ng pag-ibig sa simula. Simulan mo kung nasaan ka. Simulan mo sa pagnanais na magmahal. Simulan mo sa pagnanais na magpatawad. Simulan mo sa pagnanais na maging buo. At habang nagdarasal ka, ang pag-ibig ay lalago sa iyong puso, tulad ng isang maliit na butil na unti-unting lumalaki at nagiging isang malaking puno. Ang tatlong rosaryo na ito, o mas tamang sabihin, ang tatlong paraan ng pagdarasal ng rosaryo, para sa imposibleng kaso ang rosaryo ng tagapagkalag ng mga buhol, ang rosaryo ng pagtitiwala at pag-asa, at ang rosaryo ng walang kapares na pag-ibigay hindi mga magkakahiwalay na bagay. Ito ay mga magkakaugnay na prinsipyo na dapat mong isama sa iyong pang-araw-araw na pagdarasal. Sa bawat dasal ng rosaryo, alalahanin mo ang iyong buhol, ipresenta mo ito kay Maria, at magtiwala ka na may plano ang Diyos para kalagan iyon. Sa bawat dasal, punuin mo ang iyong puso ng pag-asa, idineklara mo ang kapangyarihan ng Diyos sa iyong sitwasyon. At sa bawat dasal, punuin mo ang iyong puso ng pag-ibig, pasasalamat, at pagpapatawad. Ang pinakamalaking pagkakamali ng karamihan ng tao kapag nagdarasal sila ng rosaryo para sa mga imposibleng kaso ay ito, nagdarasal sila para sa resulta, at hindi para sa transformation ng kanilang sarili. Nagdarasal sila upang makalag ang buhol, pero hindi nila inihahanda ang kanilang sarili para sa pagbabago na kinakailangan upang mapanatili ang kalagayan ng buhol. Kung ikaw ay magdarasal ng rosaryo, hindi lamang para kalagan ang iyong buhol, kundi para maging mas matatag ka, mas may pag-asa, at mas puno ng pag-ibig, mas magiging epektibo ang iyong dasal. Ang pagbabago ay nagsisimula sa loob mo. Ang rosaryo ay isang kasangkapan para sa personal na pagbabago. Ito ay isang proseso ng pagiging mas malapit sa Diyos at kay Maria, at sa pagiging mas malapit sa iyong sariling kakayahan na malampasan ang lahat. Ang mahal na Birhen, bilang tagapagkalag ng mga buhol, ay hindi lang nagtatanggal ng problema mo. Tinutulungan kanya na maging mas malakas, mas may pananampalataya, at mas handa para sa anumang hamon na darating. Tinutulungan kanya na maging isang bersyon ng iyong sarili na may kakayahang kalagan ang anumang buhol sa hinaharap. Kaya't ang tanong ay hindi kailan kakalagan ang buhol ko, kundi handa na ba akong magbago upang ang buhol ay tuluyang makalag. Ito ang sikreto na nagbabago ng lahat. Handa ka na bang yakapin ang kapangyarihan ng mga rosaryo na ito? Handa ka na bang magtiwala ng buo? Handa ka na bang magmahal ng walang kondisyon? Kung ang sagot mo ay kung ang puso mo ay tumutugon sa tawag na ito, kung naniniwala ka na hindi ka nag-iisa sa laban na ito, kung naniniwala ka na may pag-asa pa, kung naniniwala ka na ang Diyos ay may plano para sa iyo, kung naniniwala ka na ang mahal na Birhen ay nariyan upang tulungan ka, kung gayon ay oras na para kumilos. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Dahil ang iyong potensyal ay mas malaki kaysa sa anumang buhol. Ikaw ay nilikha para sa isang pambihirang layunin.
Ang iyong kwento ay hindi nagtatapos dito. Ang pinakamahusay na bahagi ng iyong buhay ay darating pa. Mayroon kang lahat ng kailangan mo sa loob mo. Ngayon, gusto kong tapusin ang paglalakbay na ito sa isang makapangyarihang panalangin. Gusto kong sumama ka sa akin, kung saan ka man naroroon, at buksan mo ang iyong puso. Hindi mo kailangan na maging perpekto. Kailangan mo lang ng isang bukas na puso at isang matapat na hangarin. Magdasal tayo. O mahal na Birheng Maria, tagapagkalag ng mga buhol, pinupuri at pinasasalamatan ka namin sa iyong walang humpay na pagmamahal at pag-aalaga. Ikaw ang aming ina, ang aming tagapamagitan, ang aming pag-asa sa oras ng pangangailangan. Sa sandaling ito, inilalapit namin sa iyo ang lahat ng buhol sa aming buhay. Bawat problema, bawat sakit, bawat pagsubok, bawat pagkalito, bawat galit, bawat bisyo, bawat kawalan ng pag-asa na pumipigil sa amin na maging ganap at malaya. Mahal na ina, sa iyong mga kamay na puno ng biyaya, ipinagkakatiwala namin ang mga buhol na ito, lalo na ang mga itinuturing naming imposible, mahkong ina sa kanyang mahal na anak na lalaki, na sa kanyang pananampalataya ay nagpatuloy. Ang kanyang anak, sa huli, ay nagkaroon ng kumpletong pagbabago ng puso at kaluluwa. Hindi lang siya bumalik sa ayos, nagpatuloy siya upang tulungan ang iba na naligaw ng landas. Ito ay patunay na sa sandaling buksan natin ang ating puso sa ganitong uri ng pag-ibig, ang buhol ay hindi lang nalalag, ito ay nagiging isang tulay patungo sa isang mas magandang hinaharap. Ang iyong karanasan sa rosaryo ay nagbabago mula sa isang ritual tungo sa isang buhay na pakikipag-ugnayan sa Diyos at sa mahal na Birhen. Mahalaga ring tandaan na ang tatlong paraan ng pagdarasal ng rosaryo na ito ay hindi magkakahiwalay na kasanayan. Sa halip, ito ay mga layer na dapat mong isama sa bawat pagdarasal mo ng rosaryo. Isipin mo ito bilang isang orkestra. Ang bawat instrumento ay mahalaga, ngunit ang kabuuan ng kanilang tunog ang lumilikha ng isang magandang simponya. Ganito rin ang iyong rosaryo. Una, tuwing nagdarasal ka, magsimula sa pagkilala sa iyong buhol. Ano ang specific na problema na gusto mong kalagan? Pangalanan mo ito. Isipin mo ito ng buo. Ito ang rosaryo sa mahal na Birheng Maria bilang tagapagkalag ng mga buhol. Ilagay mo ang buhol na iyon sa mga kamay niya. Pangalawa, habang nagdarasal ka ng bawat Ave Maria at bawat misteryo, punuin mo ang iyong puso ng pagtitiwala at pag-asa. Idineklara mo sa iyong puso na walang imposibleng buhol para sa Diyos. Maniwala ka ng buo na ang solusyon ay darating sa kanyang perpektong panahon. Ito ang rosaryo ng pagtitiwala at pag-asa. At pangatlo, habang patuloy kang nagdarasal, punuin mo ang iyong puso ng walang kapares na pag-ibig. Magpasalamat ka sa mga blessings mo. Magpatawad ka sa mga nagkasala sa iyo. Mahalin mo ang Diyos ng higit sa lahat. Mahalin mo ang iyong kapwa. At mahalin mo ang iyong sarili. Ang pag-ibig na ito ang magpapalakas sa iyong dasal at magbibigay ng kapayarihan sa mahal na Birhen upang kumilos. Ito ang rosaryo ng walang kapares na pag-ibig. Kapag pinagsama mo ang tatlong ito, ang iyong rosaryo ay nagiging isang hindi mapantayang sandata laban sa kawalan ng pag-asa, laban sa takot, at laban sa anumang buhol na sa tingin mo ay imposibleng kalagan. Ito ay nagiging isang tulay patungo sa kapayapaan, sa solusyon, at sa pagbabago. Huwag kang mag-alala kung hindi mo agad maramdaman ang lahat ng ito. Ang pananampalataya ay isang paglalakbay, hindi isang destinasyon. Ang pagtitiyaga ay mahalaga. Gaya ng sinasabi sa Biblia, huwag kang mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang panahon ay mag-aani tayo kung hindi tayo susuko. Patuloy kang magdasal. Patuloy kang magtiwala. Patuloy kang magmahal. At makikita mo ang mga buhol na unti-unting nalalad. Tandaan, ang mahal na Birhen ay laging nariyan para sa iyo. Siya ang ating ina na laging nagmamahal at umaalalay. Huwag kang matakot na ilapit ang iyong pinakamalalim na problema sa kanya. Walang buhol na masyadong maliit o masyadong malaki para sa kanyang pagmamahal.
Ngayon, kung nagustuhan mo ang nilalaman na ito at naramdaman mo ang tawag sa iyong puso, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa channel na ito. Pindutin mo rin ang bell icon para ma-notify ka sa tuwing may bago tayong content na makakapagpabago ng iyong buhay. Gusto kong makasama ka sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay. Para sa iyo na gustong malaman pa ang higit pa tungkol sa debosyon sa mahal na Birheng Maria, o kung paano palalimin ang iyong pananampalataya, mayroon akong inihandang susunod na video para sa iyo. Pindutin mo lang ang link na lalabas sa screen ngayon o sa description box. Ito ay magiging isang natural na pagpapatuloy ng ating pag-uusap ngayon, upang mas lalo pang palakasin ang iyong espiritual na paglalakbay. At bago tayo maghiwalay, gusto kong marinig ang iyong kwento. May buhol ka ba sa buhay mo na sa tingin mo ay imposibleng kalagan? Nagdasal ka na ba ng rosaryo para dito? Ibahagi mo ang iyong karanasan at mga natutunan sa comment section sa ibaba. Ang iyong kwento ay maaaring maging inspirasyon para sa iba. Ang ating pamilya dito ay nagtutulungan, nagbibigay ng pag-asa sa isa't isa. Ang iyong boses ay mahalaga. Tandaan mo, ikaw ay may kakayahan. Ikaw ay mahalaga. Ikaw ay minamahal ng Diyos at ng mahal na Birhen. Huwag mong kalimutan yan. Ang iyong buhay ay isang biyaya, at ang iyong mga pagsubok ay pagkakataon para sa paglago. Manatili kang matatag sa pananampalataya. Manatili kang puno ng pag-asa. Manatili kang puno ng pag-ibig. Hanggang sa muli mga kapatid. Pagpalain ka ng Diyos. Amen.